ng buong lakas sa pagpupuri sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Praise God! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Praise God! Praise God! Praise God! Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Praise God! You may be seated, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Excited na ba kayo, mga kapatid? Amen. Kapag excited tayo, medyo kinakabahan yung ating dibdib, di ba? Ano kaya yung mensahe ng Panginoon sa oras na ito? Hallelujah! So, sa pagtugon natin ng amen, praise the Lord. So, ibig sabihin, ina-acknowledge po natin siya. Ano po, doon sa message na ating naririnig, minsan, kung gusto mong pumalakpak, kung gusto mong sumigaw ng praise the Lord, sabihin mo lang, praise the Lord! Amen. Praise God. It's not about me. It's not about you. It's not about us, mga kapatid. It is about Jesus. Hallelujah. Siya po ang ating bibigyan ng papuri sa mga oras na ito. Praise the Lord. Ang title po ng mensahe natin, The Immutable God. Hallelujah. What is immutable, mga kapatid? Immutable is unchanging or unable to be changed. Hindi nagbabago. Unchangeable, fixed, set, rigid, inflexible, unyielding, unbending, permanent, entrenched, well-established, indelible, ineradicable, unvarying, undeviating, constant, abiding, enduring, persistent, lasting, unshakable, irremovable. Hallelujah. Kapag sinabi natin, mga kapatid, what does it mean? Jesus is the same yesterday and forever. Mga kapatid, He is immutable. It means Jesus is the same yesterday and today and forever, mga kapatid. Hindi siya nagbabago. Hallelujah. Ibig sabihin, mga kapatid, we acknowledge Him, mga kapatid, as an omnipotent God, the powerful God, the Almighty God, mga kapatid. Hallelujah! Ang Panginoong Hesus ay hindi nagbabago. Wala siyang pagbabago, mga kapatid. Hallelujah! Hebrews 13 verse 8 gives us wonderful assurance that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jesus wasn't some trendy preacher who rose in popularity and then faded into oblivion. Jesus had always existed as God, mga kapatid. John 1:1 and John 8:58. He came in the flesh as a man in order to pay the human price owed to God for sin on behalf of humanity. And He is in heaven working and interceding until He returns for His people to take them home. Hallelujah. And one day, He will return in glory for all to see. He will rule as a king and He will dwell with humanity forever. Hallelujah. He has had a consistent plan from the start and has been faithfully executing the plan. And always keeping His word and always completely trustworthy, mga kapatid. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Praise God. God affirms, I, the Lord, do not change. God is unchanging. Malachi 3:6. But we as human do change. Amen? What really matters is knowing that even though we are changing, Jesus never has nor will ever change, mga kapatid. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah! Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Praise God! Numbers 23 verse 19, God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? No. God does not change His mind. He is unchanging and unchangeable, mga kapatid. Hallelujah. Brethren, gusto tayong dalhin ng Diyos sa pinakamataas na antas ng pagpupuri sa mga oras na ito. His presence wants to bring us into the deepest level of worship, mga kapatid. His presence wants to show you His power.
His presence wants to show you His loving kindness, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. He's telling right now, mga kapatid, I will never change. Hindi ako nagbabago, sabi ng Panginoon. I am your God, the same God of Abraham, Isaac, and Jacob, the immutable God. Hallelujah. Praise God, praise the Lord. Brethren, before you were born into this world, mga kapatid, everything is ready. Amen. The sun rises and the sun sets and hurries back to where it rises. The waters goes up and down to the sea. It's already designed by the immutable God, mga kapatid, the unchanging God, the powerful God, the omnipotent God. Hallelujah. The Bible says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. It is very clear, mga kapatid, that our Lord Jesus Christ was already there before the creation, mga kapatid. That He was already existed on that day. Hallelujah. Isaiah 44 verse 24. This is what the Lord says, your Redeemer, who formed you in the womb. I am the Lord, the maker of all things, who stretches out the heavens, who spreads out the earth by myself, says the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Look at the parallel verse in Colossians 1:16. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. He is before all things, and in Him all things hold together. Hallelujah. At siya'y una sa lahat ng mga bagay. At ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise God. There are 3 points we have to keep in our mind, mga kapatid, in our heart, who Jesus is. Number 1, Jesus Christ. Yesterday, John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Hallelujah. Our Lord Jesus Christ was the beginning, mga kapatid. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. Amen. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness. And the darkness did not comprehend it, mga kapatid. Jesus is the breath of life. Pakaraniwan na nating naririnig, Jesus is the bread of life. But at the same time, Jesus is the breath of life. Siya ang hininga. Siya nagbibigay sa atin ng buhay. Genesis 2:7. And the Lord God formed man of the dust of the ground, in breath into his nostrils, the breath of life. And man became a living soul. Mga kapatid, He breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Kung naniniwala ka na ang Panginoong Hesus ang siyang nagbibigay ng buhay sa bawat nilalang, brethren, when God breathed man of the breath of life, that God who gives the breath of life is Jesus, mga kapatid. At wala nang iba. Hallelujah! Praise God! Wala nang ibang Diyos na pwedeng magbigay ng buhay sa tao, kundi ang Panginoong Hesus lamang po, mga kapatid. He is the life. Job 33 verse 4. The Spirit of God has made me, and the breath of the Almighty gives me life. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Everybody say, your life. My life. Praise God. Sabi nung awit natin kanina, my life is in you, Lord, my hope is in you, Lord, my strength. Tama ba? I will praise you with all of my life. I will praise you with all of my strength. With all of my life. With all of my strength. All of my hope is in you. Yes. Hallelujah! I have life because of Jesus. Amen. May buhay ako dahil sa ating Panginoong Hesukristo. May buhay ka dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tao kung wala ang Panginoong Hesus sa kanyang buhay, ay katulad ng isang nililok na putik na walang buhay. Ano yun, mga kapatid? Malalim, no? When the Lord God created
When Lord God created man, mga kapatid, from the dust of the ground, meron ba agad siyang buhay? Wala, di ba? Nagkaroon lang siya ng buhay noong hiningahan siya ng Diyos ng hininga ng buhay. Alam mo ba kung anong nag-uugnay sa atin, sa Diyos sa mga oras na ito? Yun ay ang hininga na lumalabas sa butas ng ilong mo, kapatid. Amen. Habang nararamdaman mo na may lumalabas pang hininga sa butas ng ilong mo, ibig sabihin, konektado ka pa sa Diyos. Dahil ang hininga na yan ay sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! If you don't have Jesus in your life is useless. Your life is meaningless, mga kapatid. Amen. Listen to this, mga kapatid. Hallelujah! Noong nilikha ng Diyos ang mga isda at hayop sa dagat, mga kapatid, kinausap niya ang karagatan at nagkaroon ng mga isda, ng mga hayop sa dagat. At nang inilagay niya ang halamanan at mga puno, kinausap niya ang lupa. At ito ay nagkaroon ng mga puno at halaman. Pero nung likhain niya ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili. Let us make man in our own image. God created man in His own image at nalikha ang tao. Alam niyo po ba, mga kapatid, ang isda, kung wala ang tubig o kung wala sa tubig, ay wala siyang halaga. Ang mga puno, ang mga halaman, kung wala ang lupa, ay wala rin siyang halaga. In other words, ang tubig ay tubig kahit walang isda. Pero ang puno, kung walang lupa, ay walang halaga din, mga kapatid. Ganon din ang mga puno. Ang lupa ay lupa kahit wala siyang puno. Ganon din tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos ay Diyos, mga kapatid, kahit wala ang tao. Pero ang tao ay walang saysay kung wala ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! One more time. Shall we clap our hands to the Lord? Hallelujah, Jesus! Glory to your name. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hindi naman dapat maging ganito ang buhay ng tao, mga kapatid, na gumagalaw lang, kumakain, nagtatrabaho, pero walang totoong buhay. Anong ibig kong sabihin na walang totoong buhay, mga kapatid? Kung wala ka sa Panginoong Hesus, wala kang totoong buhay. Dahil ang taong may totoong buhay ay may kalakip na totoong pagsamba sa tunay na Diyos, mga kapatid, at yon ay ang ating Panginoong Hesus. Hallelujah! Praise God! Praise God! Paano mo nasabi, brother, na wala akong totoong buhay at wala akong totoong pagsamba sa Diyos? Hindi mo ba alam kung ilang timbang luha na ang nailuha ko dito sa tuwing sumisimba ko? Hindi mo ba alam kung gaano kataas ang talon ko sa pagpupuri? Na halos lumusot na ako dyan sa kisame. Hindi mo ba alam na kapag sumasayaw ako, halos sa akin na ang buong sanctuaryo? Paano mo nasabi na wala akong totoong pagsamba? Mga kapatid, napakahalaga po na matandaan natin to. That whenever we worship God, we need to engage our mind. We need to engage our will and our emotions. At yun ang pinaka-inner being natin, mga kapatid, kung hindi po ito naapektuhan sa kagalakan mula sa Diyos at hindi tayo naapektuhan na magpuri sa Diyos, mga kapatid, hindi po tayo totoong sumasamba. Yes, kinakailangan na maging engaged tayo sa ating pagsamba. Ganon pa man, mga kapatid, kahit na gaano pa karami ang luha na nailuha mo tuwing nagsisimba ka, gaano man kasaya ang puso natin habang nagpupuri sa Diyos, gaano man kataas ang pagtalon mo sa pagpupuri, gaano man kagandang pagsayaw natin, mga kapatid, pero kung hindi nagbago ang ating buhay, hindi nagbabago ang ating attitude, hindi nagbabago ang ating pakikitungo sa ating kapwa, wala pong totoong pagsamba, mga kapatid. Kasi it will involve our will, it will engage our whole being, mga kapatid. Hallelujah! Kahit ano pang ganda ng pagsamba sa labas, kung hindi nagbago ang ating buong pagkatao,
wala din, mga kapatid. Kaya anong pinakapunto ng Diyos? When we say we worship God, buong pagkatao natin na dapat naapektuhan po. Nagkakaroon tayo ng tamang pananaw sa Diyos. At sa ganoon, napagsisilbihan o napaglilingkuran natin siya ng ating buong pagkatao at lakas, mga kapatid. Hallelujah! May nakikita pong pagbabago sa pagkatao natin. Kung dati-rate, parati kang high blood, ngayon, kalmado ka na. Hindi tulad dati, masagi ka lang, gera na. Amen? Kung wala kang pasensya, ngayon, pasensyoso ka na. Relax ka na lang, cool. Di tulad dati, matingnan ka lang, parang naghahamon ka na ng away. Ano? Hallelujah! Kung dati, gusto mo ikaw lang ang laging pakikinggan, ngayon, marunong ka nang makinig. Amen po ba? Hindi lang ikaw ng ikaw. Natututo ka nang makinig ngayon, kapatid. Kung dati madamot ka, ngayon giver ka na. Nauna ka na maghulog ngayon doon sa box. Nangunguna ka ngayon magbigay ng love offering. Praise God. Huwag yung madamot ka noon, madamot ka pa rin hanggang ngayon. Walang pagbabago, walang totoong pagsamba, kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. In all aspect of our lives, dapat makita ang epekto ng ating pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Ibinibigay natin sa Diyos ang buong pagsamba. It is our ultimate value na ibinibigay natin sa Kanya. That's the true worship, mga kapatid. Therefore, when you have Jesus in your life, you will become a living soul, mga kapatid. Your life will become a meaningful, mga kapatid. Your life will become full of purpose dahil ang Panginoong Hesus ang siyang Diyos na nagbigay sa iyo ng buhay. Amen. Hallelujah. Jesus Christ is the great I am. Amen. Ang Panginoong Hesus ang siyang ako nga nung kahapon. Kasi yun ang pakilala ng Panginoong Diyos sa Old Testament. And look at what God says to Moses, mga kapatid, Exodus 3:13-14. Then Moses said to God, if I come to the people of Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they ask me, what is his name? What shall I say to them? Verse 14, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. At sa Tagalog, mga kapatid, at sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. The great I am in the Old Testament is the same great I am, mga kapatid, in the New Testament. Makita natin, sa Old Testament pa lang, nagpakilala na ang Diyos bilang si ako nga. Praise God. At sa atin nga ay nahayag kung sino sa the great I am. Hallelujah. Ang the great I am na nangusap sa mga Israelites, kay na Abraham, Isaac, and Jacob, at maging kay Moises, ang the great I am na nagpakita ng maraming himala sa panahon nila. Ang the great I am na naglabas sa mga Israelites mula sa Ehipto. Ang the great I am na nagpaula ng mana sa gitna ng disyerto. Ang the great I am na humingi o humati, mga kapatid, ng dagat na pula. Ang the great I am na lumikha ng sanlibutan, mga kapatid, sa lahat ng bagay na nasa sanlibutan. Ang the great I am na nagsabi, I am the Alpha and the Omega, in the beginning and the ending, mga kapatid. Walang iba kundi ang the great I am na nagsalita sa New Testament. I am the light of this world, John 8:12. I am the bread of life, John 6:35. I am the way, the truth, and the life, John 14. Hallelujah. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, John 10:9. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the ending. The great I am that never changed, mga kapatid. The great I am of yesterday is the same great I am today and forever, mga kapatid. The immutable God, ang Diyos na hindi nagbabago, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah!
Woo! Hallelujah, Jesus. Glory to your name. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Blessed be your name. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga Hudyo, John 8, verse 23, He said to them, You are from below. I am from above. You are of this world. I am not of this world. Verse 24, I told you that you would die in your sins, for unless you believe that I am He, you will die in your sins. Ipinapakilala ng Panginoong Hesus that I am He. Ako nga nag-iisang Diyos na tinutukoy nyo. Ang mga kasulatan ni Moises at ng mga propeta at maging ng mga awit, nakapatukoy sa akin. Ako yung Diyos na nangusap sa mga lolo at lola nyo. Ako nga yung Diyos na nung bago pa'y panganak si Abraham ay nandun na. Ako nga ang Diyos na nagutos na tuliin ang lahi nyo. Sabi, kung hindi kayo matuli, hindi kayo kabilang sa angkan ng Diyos. Ako nga yung batong nagbigay ng tubig at nagpainom sa mga reklamador niyong lolo at lola. Di ba? 1 Corinthians 10:4. Kaso di pa rin sila maniwala, mga kapatid, kahit anong paliwanag at pagpapakilala ng Panginoong Hesus sa kanila. Kaya sabi mga kapatid, at kung di kayo maniniwala, kung di kayo maniwala, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Sabi ng Panginoong Hesus, nainis ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Ayaw ninyong maniwala, ay di huwag. Bahala kayo sa buhay nyo. Mamatay kayo. Minsan ganun din tayo mga kapatid, no? Di ba? Kapag ayaw agad maniwala yung kausap mo, bahala ka na sa buhay mo. Manigas ka dyan, mabulok ka dyan. Mamuti ang mata mo. Sabi ng Panginoon Hesus, ayaw nyo maniwala, mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. I said therefore unto you that ye shall die in your sins. For if you believe not that I am He, ye shall die in your sins. Muli sumagot ang Panginoong Hesus mga kapatid sa kanila at sinabi, Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, before Abraham was I am. Malinaw na sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ang the great I am na tinutukoy ng mga kasulatan sa Bible mga kapatid. The one true living God mga kapatid, the immutable God. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, ang the great I am na ito din, ang kasama po natin sa mga oras na ito. Ang presensya rin niya, mga kapatid, ang nararamdaman natin sa mga oras na ito. Ang the great I am ng kahapon, ngayon, at ng darating, mga kapatid. Hallelujah! Praise God, praise God. Number 2, Jesus Christ is today. Hallelujah. John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Mga kapatid, kung ang Panginoong Hesus ang siyang kahapon, ang Panginoong Hesus din ang siya ngayon, mga kapatid. After so many centuries gone by, mga kapatid, generation after generation, our Lord Jesus Christ has never changed, mga kapatid. Hallelujah. And Jesus lives in us. Tell to your neighbor, Jesus lives in us, mga kapatid. Jesus lives in us. Hallelujah. 2 Corinthians 13:5 of the Apostle Paul asked the Corinthian believers a question. Or do you not realize about yourselves that Jesus Christ is in you? In writing, Jesus Christ is in you, mga kapatid. Paul wasn't speaking poetically or metaphorically, mga kapatid. He meant that Jesus Christ was literally dwelling within them. Just like the Corinthians, mga kapatid, we believers today need to realize this fact about ourselves. Christ is not outside of us as some kind of helper in our time of needs, mga kapatid. He actually lives in us and is with us all the time. Amen. Matapos mong mabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at matanggap ang Espiritu Santo, ang Panginoong Hesus na ang nananahan sa iyo, kapatid. Galatians 3:27, for all you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. Sapagkat ang sino mang binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Amen po ba? Gaano man kaganda ang brand ng damit na suot-suot nila. Ang suot nila Gucci. Ang sayo may sulsi. Kasi puro napunit ka.
Sinulsi na lang mga kapatid. Ang suot nila LV. Ang sayo LV. Lumang brand. Mga kapatid, ang suot nila Armani. Ang sayo, nabili mo lang kay Mang Arman. Pero walang hihigit pa po sa brand na suot-suot mo ngayon. Dahil ang damit na ibinihis mo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Praise God! Praise the Lord! Praise God! Gusto mo rin bang magsuot ng damit na ang brand ay si Kristo? So wala kang ibang gagawin kung hindi ang magpabautismo sa kanyang pangalan. Sa mga nasa live stream, kung hindi ka pa nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito na ang oras, ito na ang araw ng pagliligtas ng Diyos. Hallelujah! Praise God! Romans 8 verse 10, but if Christ is in you, though the body is dead because of sin, the spirit is life because of righteousness. Hallelujah! Jesus Christ is our hope. Amen po ba? Jesus Christ is our hope. Marami sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ang nawawala na po ng pag-asa. Kung kani-kanino na lang lumalapit at umaasa, mga kapatid. Maraming nawala ng trabaho, nabankrupt ng mga negosyo. At ang masakit, mga kapatid, marami din po ang nawala ng mga mahal sa buhay. Dahil po sa COVID. Kung i-visualize po natin ngayon ang mga nangyayari sa buong mundo, madudurog po talaga yung puso natin, mga kapatid. Namatayan, pero hindi man lang makita yung katawan, hindi man lang masilip. Kasi kailangan na kaagad sunugin, mga kapatid. Mag-asawa na parehong tinamaan ng COVID, dinala sila pareho sa hospital, mga kapatid. Pero hindi nila alam na yun na pala ang huli nilang pagkikita. Namatay ang asawang lalaki at nakaligtas naman ang asawang babae, mga kapatid. Umaasang magkikita pa sila ng asawa niya. Pero ang hindi niya alam, nasa cremation na pala ang asawa niyang lalaki, mga kapatid. Nakakalungkot, mga kapatid. Masakit makita ang mga kapatid na ganun, mga kapatid, na akala mo sa movie mo lang napapanood. Pero nangyayari na po pala sa totoong buhay. Can you imagine kung naririnig lang natin ang kanilang mga iyak? Mga magulang na namatayan ng anak, namatayan ng asawa, namatayan ng kapatid at magulang. Umiiyak po sila sa sobrang sakit, mga kapatid, nung nadarama nila, mga kapatid. Iyak ng kawalang pag-asa. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, anak, lumapit ka lang sa akin. Hallelujah. Ako ang iyong pag-asa. Anak, pagod ka na, bibigyan kita ng kapahingahan. Hallelujah. Come to me, all of you who are weary and carry heavy burdens, and I will give you rest. Hallelujah. How Lord Jesus Christ is our hope today, mga kapatid. Ang Panginoong Hesus ang siyang mong pag-asa sa mga oras na ito. All you need today is Jesus. The world needs Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. Praise God. Jesus Christ forever, mga kapatid. John 14:6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi ni Philip sa Panginoong Hesus, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Jesus said to him, have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Makulit talagang ito si Felipe, mga kapatid. Pilit hinahanap ang Ama, samantalang sinabi na sa kanya ng Panginoong Hesus na ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Notice na sinabi ng Panginoong Hesus na ang nakakita sa akin ay, hindi sinabi niya na parang nakakita na rin sa Ama. Hindi niya sinabing ang nakakita sa akin ay parang nakakita na rin sa Ama, kundi ang sinabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Whoever has seen me has seen the Father. Mga kapatid, at matitiyak ko sa inyo, mga kapatid, na kahit makarating tayo na doon sa langit at tinanong natin ang Panginoong Hesus kung nasa ng Ama, I'm sure ganun din ang isasagot sa atin ng Panginoong Hesus. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama.
Walang pagbabago sa salita ng Diyos. Because His Word is already settled in heaven, mga kapatid. Hallelujah. Kulang na lang sabihin ng Panginoong Hesus kay Philip, ako nga ito. Ako nga ito ang ama na naging tao. Naging tao lang ako, nalito ka na. Nalipong ka na. Ako ang ama sa simula pa, pero dahil kailangan may mabuhos na dugo in order to redeem you, to save you, kailangan kong magkaroon ng laman at dugo. Because without shedding of blood, there's no remission of sins, mga kapatid. At dugo ang ipambibili ko sa inyo. He purchased us with His own blood, mga kapatid. Ulitin ko, Philip, I am the way, the truth, and the life. Yun ang konteksto nun, mga kapatid, na sinasabi ng Panginoong Hesus. Bago pa magtanong si Philip kung nasaan ang Ama, sinabi muna sa kanila ng Panginoong Hesus na siya ang daan, ang katotohanan, at ang buhay, mga kapatid. Hallelujah! Praise God! Once again, when the Bible says Jesus is the same yesterday, today, and forever, pinapakita po sa atin ng Panginoong Hesus ang kanyang dakilang kapangyarihan. Sinasabi niya na ako ang Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Ang Panginoong Hesus ang siyang pinakahihintay na darating, mga kapatid. Hallelujah! Jesus is now and forever. He has no reason to change because He was God in the flesh. He cannot change. The only thing that needs changing is us, mga kapatid. That is why we go through the process of sanctification. Therefore, through this process of cleansing and renewal of the mind, we become more like Jesus and less like the world, mga kapatid. Hallelujah. We have a more difficult time understanding Jesus when we live and think as the world does, mga kapatid. The world does. We cannot see that Jesus is not like everyone else. He loves you with no conditions. So it's important to spend time with Him and to see for ourselves that He will never change, mga kapatid. Hallelujah. Jesus Christ is the author and finisher of our faith, mga kapatid. Hallelujah. Ituon natin ang ating pagtingin o paningin kay Jesus na siyang pinagmulan o pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya, mga kapatid. Every aspect of our faith is centered on Jesus. He controls our faith as the source of it and the one that maintains it. Kung nagkukulang ka sa pananampalataya, humingi ka at bibigyan ka ng Panginoong Diyos, ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Ganun ang ginawa ng Ama, mga kapatid. Nung Ama ng batang sinasapian ng masamang espiritu. Humingi siya na dagdagan ang kanyang pananampalataya. Sinabi ng Ama ng bata sa ating Panginoong Hesus, gusto po siyang patayin. Mark 9:22, mga kapatid. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit kung may magagawa kayo, kami po ay kaawaan at tulungan ninyo. Sabi nung ama nung bata, mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, kung may magagawa daw ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus, kung may magagawa ako, ako nga itong author and finisher of your faith. Anong klaseng tanong yan? Minsan may mga tanong tayo parang, yung mga tanong na parang nakaka-insulto, mga kapatid. Kaya ganun ang tanong, ang sagot ng Panginoon, kung may magagawa ako. Matagal na kayong magkakilala ng kaibigan mo. Alam mo na kung anong talent meron siya at kung ano yung mga kinakatakutan niya. Tapos tatanungin mo, friend, marunong ka bang kumanta? Sabi sa'yo, nakaka-insulto ka ba? Kailan mo ba ako narinig kumanta? Tanong na parang nakakaloko ba? Alam mo namang sa toilet lang ako marunong kumanta. Gusto ko ako lang yung nakakarinig. May magalang tanong, friend, takot ka ba? Takot ka ba sa ipis? Alam mo naman takot siya sa ipis. Halos himatay na nga siya pag nakita ng ipis, mga kapatid. Tatanungin mo pa siya. Ganon din ang tanong ng ama ng bata, mga kapatid. Marami nang himalang ginawa ang Panginoong Hesus sa Jerusalem. Nagpapagaling ng may sakit, bumubuhay ng mga patay, nagpapalayas ng mga demonyo.
At malamang sa malamang, na-witness na rin ang mga ito. At baka isa pa nga siya doon sa naglalagay ng tubig doon sa palayok, ano? Yung ginawang wine ng Panginoong Hesus. Yung first miracle niya. Imposibleng hindi niya nabalitaan ang lahat ng ginawa ng himala ng Panginoon, mga kapatid. Walang lihim sa mga chismosong Pariseo at Saduceo, mga kapatid. Kunting himala ng Panginoon, kalat kagad yun sa buong Israel, buong Jerusalem. Amen. No? Tapos tatanungin mo siya ng nakakainsultong tanong, kung may magagawa ako? Tanong ni Jesus. Sabi ng Panginoong Hesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Amen. Hallelujah. Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Yes, mga kapatid. Kaya kung nagkukulang tayo ng pananampalataya, humingi po tayo sa Panginoon. Hallelujah. So anong ginawa ng ama, ng bata, mga kapatid? Humingi siya na dagdagan ang kanyang pananampalataya. At yun nga, mga kapatid, ganun din tayo. Hinihintay lang ng Panginoon na tayo po ay lumapit sa Kanya, mga kapatid. Hallelujah. Hingi natin ang pananampalataya na akala natin ay sapat na, mga kapatid, pero kulang pa pala, mga kapatid. Hallelujah. Yes, alam niya ang ating mga pangangailangan, pero kailangan mo itong sabihin sa Kanya. Sabi niyo naman siguro, alam na naman pala niya ang mga pangangailangan ko, bakit kailangan ko pang magsabi sa Kanya? Kapatid, yan po ang prinsipyo ng Diyos. Ang magsabi ka, ang maghanap ka, ang kumato ka, at pagbubuksan ka niya, kapatid. Hallelujah. Matthew 7:7, ask and it shall be given you. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Mga kapatid, yes, alam nga ng Panginoon, pero kailangan nating sabihin. Ang pagsasabi mo sa Panginoon ay pagkilala mo sa Kanya bilang siya ang iyong Diyos. When you come to His presence, you acknowledge Him that He is your God. At ganun nga ang ginawa ng ama ng bata. He acknowledged Jesus, our Lord Jesus Christ, as the source of his faith and everything, mga kapatid. Another one is, mga kapatid, forgiveness. Kung nahihirapan kang magpatawad ng iyong kapwa, ask God to increase your faith para mapatawad mo siya. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, Luke 17 verse 4, even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, I repent, you must forgive them. Sa isip ng mga apostol, parang hindi ganun talaga kadali magpatawad, mga kapatid. Kaya anong sabi ng mga apostol ng Panginoong Hesus? The apostle said to the Lord, increase our faith, Panginoong Hesus, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Kung kay Peter pa yon, isang pagkakamali mo lang, tagpas ng iyong tainga. Di ba? 7 beses pa kaya, baka 7 beses din nataga ni Peter ang magkakamali sa kanya, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi ganun talaga kadali ang magpatawad sa kanyang kapwa. Humingi sila sa Panginoon, Panginoon, dagdagan mo po ang aming pananampalataya. Increase our faith, Lord. May tanong nyo siguro, anong connection ng faith sa pagpapatawad? Kapatid, if you don't have faith, your forgiveness is fake, mga kapatid. Fake ang pagpapatawad mo, hindi ka sincere sa pagpapatawad mo. Do you have faith in God and knowing that God is love? God wants us to practice forgiveness so we can have a greater capacity to live for Jesus. Forgiveness is a choice and a commitment to reflect God's love to others, mga kapatid. So having faith in God and forgiving others is to acknowledge Jesus as the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Hallelujah! Every aspect of our faith is centered on Jesus. He controls our faith as the source of it and the one that maintains it, mga kapatid. Panghuli, mga kapatid, Jesus Christ is the reigning King. Wow. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Ang Panginoong Hesus ang ating pinakahihintay.
ang hari ng mga hari, mga batid. Hallelujah. Hindi pa man ipinagbubuntis ni Mary ang Panginoong Hesus, sinabi na sa kanya ng anghel ng batang ito ay maghahari magpakailanman. Luke 1:33, and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom will have no end. At siya'y maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman, at hindi magwawakas ang kanyang kaharian, mga kapatid. Hallelujah. Anytime po babalik ang Panginoong Hesus sa hindi nating inaasahang pagkakataon. Oh, hallelujah, hallelujah. Excited na po ba kayong salubungin ng Panginoong Hesus? Amen. Yes. Kung excited tayo, mga kapatid, hindi lang tayo nananatiling nakaupo dyan. Excited tayong naghihintay sa ating Panginoon dahil nakikita natin siya sa alapap. Hallelujah. Bumababa ang taglayang kapangyarihan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah! Oh, hallelujah! Yes! Oh, Jesus! Paano ba ang reaksyon ng isang taong excited? Mga kapatid, hallelujah! Shout with the voice of triumph! Shout with the voice of triumph! Dahil babalik ang Panginoon sa oras na hindi mo inaasahan. Hallelujah! Oh, hallelujah, Jesus! Hallelujah! Praise God! Praise God! Praise God! Oh, yes, oh Lord God. Hallelujah. Napakasarap isipin, mga kapatid, na makita natin na ang Panginoon ay nakangiting bumababa sa alapap. Hallelujah. Sinasalubong ang kanyang mga anak, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Oh, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Hindi po siya nagbabago, mga kapatid. Oh, hallelujah, mga kapatid. I feel the presence of God. Hallelujah. Maaari na po tayong tumayo, mga kapatid. And let's flow. The Spirit of God is in here, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hikarabasakaya rabahaya. Hikorobosakaya rabasakaya ralaya. Oh, Jesus, we acknowledge you, oh God, as our Savior. The immutable God, the unchanging God. Hallelujah, hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah, ikaw ang Diyos na aming sinasamba, O God. Hikarabasakayarabahaya. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, sokarabasakayarabahaya. Come on, church. Yes, hallelujah, Jesus. Hikarabasakayarabahaya. Oh God, oh God. Your name is higher than all names, oh God. Oh God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. 1 Thessalonians 4:17. Oh God. Then together with them we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will be with the Lord forever. Hallelujah, Jesus. One more time. Palakpak sa Panginoon, sigaw sa Panginoon ng hallelujah. The highest praise. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords. Oh God. Hallelujah. Blessed be your name, Jesus. Blessed be your name. Yes, Lord, tunay na hindi ka nagbabago, Panginoon. As being the same yesterday, today, and forever. You are unchanging, unchangeable God. No sin, no distress or complication will come. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, O God. Lord God,
We acknowledge you, O Jesus, na ikaw ang aming Diyos, na ikaw ang Diyos ng pasimula, ng kasalukuyan at ng darating, Panginoon. Hindi ka po nagbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling ng may karamdaman sa simula pa lang. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan ng pag-asa. Hallelujah, Jesus. You deserve the glory and honor, O God. Oh, marapat na ikaw ay pasalamatan. Sambahin, O God, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilahan, Panginoon. Hikarabasakayarabahaya. Oh, Jesus, my King, my Savior. Hikarabasakayarabahaya. The immutable God, the same yesterday, today, and forever. Hikarabasakayarabasakayarabahaya. Oh, Lord God. Thank you, Lord God, for your presence, oh God. Oh, come on, church, speak to God. Hallelujah. This is the time na tayo ay lumapit sa Kanya. Magpasalamat sa Kanya, si Karabasakayarabahay. Dahil ang Diyos po na ating pinaglilingkuran ay hindi po siya nagbabago, mga kapatid. Hallelujah. May karamdaman ng mahal mo sa buhay, kaibigan mo. Hilingin mo sa Diyos. Increase our faith, Lord. Gagaling sila, gagaling siya. Sapagkat wala pong imposible sa pangalan ng Panginoong Hesus. In His name, there's healing, mga kapatid. In His name, there's deliverance, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hindi kailanman po nagbabago ang ating Diyos. Hindi kailanman po siya nawawalan, mga kapatid, ng pag-asa sa atin. Basta lamang po tayo lalapit sa Kanya. Lumapit lang po tayo at didilingin na, mga kapatid, ang ating mga samantala. Hikarabasakayarabahay. Oh God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob is the same God of today and forever. Hindi ka po nagbabago, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Lord. The endless love, oh God, sa aming puso po, Panginoon. Ikarabasakayarabahay. Ikorobosakayarabahay. Oh Jesus. Oh Jesus, my King, my Lord. Nakikita niyo po ang aming mga kabigatan sa mga oras na ito. Lord, walang iba kaming lalapitan, wala kaming ibang pag-asa, kundi Ikaw lang, Lord. Hallelujah, Jesus. May mga kapatid kaming may karamdaman sa mga oras na ito, Lord God. Touch their body, Lord God. May mga kapatid kaming nawawalan ng lakas, ng pag-asa, nangihina, Panginoon, Lord God. Touch their lives, oh God. Lord Jesus, Ikaw po ang aming pag-asa. Ikaw po ang aming kalakasan, Panginoon, sa tuwing kami po'y nangihina, Lord God. Ikarabasakayaraba. Hokorabasakayaraba. In the name of Jesus. Oh, glory to you. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon, sa pag-ibig mo po sa amin lahat, Lord God. Hindi kailan ka man nagkukulang sa amin, Panginoon. Sa kabila po ng aming hindi pagiging tapat, Lord, Ikaw ay nananatiling tapat sa amin, Lord God. Marami kaming mga pagkukulang, O Diyos. But Ikaw, Lord, ang nagpupuno sa aming mga kakulangan, Lord. Lord Jesus, Lord God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Cleanse our heart, our thoughts, O God. Wala po kaming may pagmamalaki sa iyo, Panginoon.
Ang lahat po ng bagay ay hayag sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na nagbibigay po sa amin ng pagliligtas, paglilinis po sa aming buhay. Oh, Jesus. That's our heart. That's our thoughts. And help us, Lord God, sa mga bagay na hindi po namin kayang gawin. Kung kami man po ay may mga nasaktan, Lord God, may mga taong nakasakit man sa amin puso, Lord God, Lord, turuan mo kami kung paano kami magpatawad. Lord Jesus, increase our faith. Increase our faith. Hindi madaling magpatawad, Lord, but ikaw, Panginoon, tinuturuan mo kami, Panginoon. And we need you, Jesus. May mga saktan man kami, Panginoon, Lord. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. Ikarabasakayaraba. Increase our faith, O God. Lord, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kailan pa man. The immutable God, the unchanging God. You are the same yesterday, today, and forever. Ikarabasakayaraba. Oh, Jesus. My King, napakabuti mo po sa aming buhay.